It's a mean looking face. Don't you agree? Honda ADV 160. A scooter. Yep, a scooter. There's a top box. FYI, the top box is just plastic. It's plastic, but it looks like aluminum, right? I prefer plastic because plastic is lighter than aluminum. So, by putting a plastic top box, it's more convenient for the rider because it's lighter and what's the right word for it? I forgot the right word, the exact word. But yeah, plastic is better if you will ask me because it's lighter than aluminum. It's a 45-liter top box. It's so spacious, huh? 45 liters. Okay. Yung makina at exhaust masyadong tahimik. Masyadong tahimik yung makina tsaka yung exhaust. Delikado rin yung masyadong tahimik eh. Kasi hindi ka naririnig ng mga pulpol na driver at mga pulpol na rider. Ang dami pa naman nila sa kalsada. Kaya maganda maglagay ka ng aftermarket exhaust. Yung maingay. Para naririnig ka sa kalsada. Para naririnig ka ng mga pulpol driver at pulpol rider. O with S pala, pulpol drivers at pulpol riders. Pero wag kayo maglalagay ng mga peking exhaust. Sisirain nun yung makina ng scooter nyo, tsaka maaapektuhan ang performance ng scooter nyo. Maglagay kayo yung original. Kasi hindi lang yan about puro ingay. Mahalaga din yung performance. Yung performance ng exhaust. Kaya kung maglalagay kayo ng aftermarket exhaust, ilagay nyo original. Huwag yung mga peking na bibili sa mga kanto dyan, sa tabi-tabi. With ABS in the front. No ABS here at the back, but there is traction control.
Sa usaping akyata naman, okay siya, maibubuga. Kasi ilang beses ko na rin inakyat to sa canyons eh. May angkas pa ako ah. Okay naman, walang problema sa akyatan. Hindi naman siya gumagapang sa akyatan. Okay na okay. Etong harap ng scooter masyadong malambot. Etong handlebar, tignan nyo, masyadong malambot, masyadong magaang. Ang problema dito, pagka yung slow traffic, usad pagong, tapos syempre nakasunod ka sa likod ng sasakyan, pagka mabagal ang takbo mo, para ka nagbibisikleta, yung nagwawabol-wabol tong handlebar. Kasi nga syempre mabagal yung takbo mo eh. So, nagwawahabol-wabol siya kasi nga masyadong magaang. Yun ang ayoko dito sa scooter na to. Masyadong magaang tong harap. Etong handlebar, masyadong magaang, masyadong mawabol. At slow speed. Pero pagka yung high speed naman, tumatakbo ko ng 70, 80 70, 80 kilometers per hour. Okay naman siya. Hindi siya nagwawabol, hindi rin siya nagwiwigil. Yun lang talaga pagka slow speed, pagka yung mga traffic, heavy traffic, dahil mabagal ang takbo mo, binabalance mo tong scooter, nagwawabol-wabol siya para ka nagra-ride ng bisikleta. Tinignan nga yan ng mekaniko eh. Sabi ng mekaniko, masyado nga daw malambot yung harap. Masyado daw magaang at malambot yung handlebar. Ang word pa nga niya manubela. Masyado daw malambot yung manubela. Parang kotse manubela. Pero yun lang. Masyadong magaang tong harap. Sana matigas-tigas siya ng konti hindi naman yung masyadong magaang, masyadong malambot. Ang ganda ng rims nitong scooter na to. Matte bronze or matte bronze. Ganda astig. Bumagay sa pagka matte black nitong scooter. Maganda rin yung foot peg niya. Matibay, makapal. Maganda, hindi cheap. Hindi poor quality. Ayan yung back ride ko Lagi ko siyang angkas-angkas kahit saan ako mag-ride. Wala siyang complaints about sa scooter, right? Yeah. Kahit ilang oras kami mag-ride sa scooter na yan, wala siyang complaints. Maluwag daw yung upuan, malapad. Malapad, malambot, komportable. Kaya yun, okay na okay sa kanya yung scooter na yan. Tama? Yes. Pasado sa'yo yung scooter na yan? Yes. Okay na okay? Yung kulay, okay ba? Matte black? May isa pa akong complaint sa scooter na to. Yung handlebar niya hindi ganun kataas. Mga 45 minutes o isang oras na ride, nag-uumpisa ng mangalay yung mga kamay at braso ko. Pati yung wrist nangangalay na. Kasi nga hindi ganun kataasan itong handlebar. Mas maganda sana kung mataas-taas ng konti itong handlebar na to para mas relaxed yung mga kamay at braso mo habang nagra-ride ka. Ang solusyon bumili ka ng handlebar riser. Taasan mo ng konti yung handlebar
para mas maging relaxed ka, mas maging komportable ka sa pagra-ride. I like this top box. It looks like aluminum, but it's not. It's plastic. Nice, ah. Ang ganda ng rims eh, no? Matte bronze or matte bronze. It's a mean looking face, right guys? The face looks like Batman's Batmobile. Ang lakas ng vibration. Yung cold engine start. Ang lakas ng vibration. Nakikita nyo ba sa video? Ang lakas ng vibration itong side mirror, oh. Pero kapag mainit na yung makina, lalo na kapag umaandar ka na sa kalsada, wala na, hindi mo na mararamdaman yung vibration. Very little vibration na lang. Yan. You can put this up and you can put this down like this. Based on my experience, there is more wind drag if the windshield is up like this. There is more wind drag. There is less wind drag if the windshield is down like this. So I prefer this. I prefer to put the windshield down because there is less wind drag. Okay, we're done here. We are done. So, folks, see you in the canyons. It's time to carve. It's time to canyon carve. Canyon carving. Let's hit the corners. Ha ha ha. Honda ADV 160. Yes, a scooter. With a black top box.